Welcome to Invest Ed. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mo kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin. No? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat! Welcome sa Invested. So yung ating topic dito guys ay ang commercial industries, no. So marami nagre-request sa atin and nagtatanong, no, kung meron daw akong top banking industries, so ano naman daw yung aking top commercial industries. Okay guys, so ilalatag ko dito yung aking top 5 commercial stocks. Okay? So kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Itong mga mababanggit natin ay yung mga stocks na mababanggit natin, no, with no particular orders to guys. So first, although may hawak ako dito ngayon kay DMC, no, and kapag bumaba pa rin yung price ni DMC, no, sa margin of safety natin, I will still buy, no, this company. Okay, so ano nga ba yung nakita natin kay DMC, no? So first, kung titignan natin dito, yung kanyang intrinsic value to ratings natin, nasa ano siya, no? Ibig sabihin nito nag-update itong data ngayon ni DMC. Kung titignan natin ito, yung kanyang intrinsic value ng DMC ay nasa 4.80 and yung kanyang margin of safety ay nasa 3.84. So meaning, kapag yung price ni DMC ay dumating sa 3.84 or below 3.84, I will consider na magbumili ulit dito sa company na to, no? Okay? And by the way guys, no, sa mga bago pa lang sa ating channel, yung screener na ito guys na ginawa natin ay automatic na ito nag-update, no. So baka sa mga susunod na araw o sa mga susunod na buwan, no, yung intrinsic value ng DMC ay mag-iba na. Okay? So currently ngayon naka-hold tayo kay DMC, so hindi tayo magdadagdag and mag-add ng positions kay DMC. Okay, kung titignan natin dito yung kanyang 1-year chart, ay nakikita na rin natin dito, no. Kung titignan natin yung kanyang 52-week high ay nasa 7.16 pesos per share and 52-week low ay nasa 3.10 pesos per share, no. So nakita natin dito yung pagbagsak ni DMC, yung kanyang price, ayan, nakita natin during the peak of pandemic, doon nila nakuha yung 52-week low ng company. Dito din na take advantage yung stocks na to, no. Bumili tayo ng time na nag-massive drop down ng company. So bumili tayo diyan. Okay? And kung titignan natin dito guys, yung kanyang moat ay nasa 6, management natin sa kanya ay nasa 10, yung debt ratings natin sa kanya ay nasa 9, no. So overall nasa excellent itong company na to, no, kaya natin siya sinama. And kung titignan natin, yung kanyang debt ay nasa 9, so wala silang masyadong interest expense na kinikater, no? So kaya natin gustong-gusto yung mga stocks na wala masyadong interest expense na kinikater sa kanilang businesses. Okay? And kung titignan natin dito, yung kanilang dividend yield ay nasa 4.18% yung kanilang dividend yield. So nasa green siya, ibig sabihin nasa high dividend yield itong company. And kung titignan natin dito, yung kanyang net foreign yield, okay, ay nasa, ayan, nakita natin na negative yung kanilang net foreign yield, no. Okay, ang ibig sabihin nito, yung mga foreign investors, no, ay binebenta yung kanilang shares dito sa company, no. Pero tayo, no, as an investors, hindi tayo magbebenta. Para sa akin, there's so much to grow itong company kaya hindi ko to binebenta pa, no. So there's much profit to be squeezed dito sa company na to. Okay? And kung titignan natin dito yung kanyang free cash flow, no, ayan, nakita natin over the years talagang stable ang company. So from 2015 to 2019 talagang stable yan. So solid business or a stable business have a stable free cash flow, no. So ayan. So kung bago ka pa lang guys sa ating channel, no, search nyo lang sa mga previous videos natin kung anong ibig sabihin nitong mga tinatakal natin, no, kasi dito hindi natin itatakal to, no, kung paano ito ginagamit at ano ibig sabihin, kasi gusto lang nating ipakita, no, kung ano yung top 5 commercial industries na nasa wish list natin. Okay?
So, kung titignan natin also dito, no, bago natin makalimutan, yung earnings per share versus free cash flow per share. Yan, nakikita natin na mas malaki yung free cash flow per share kaysa sa earnings per share. Gustong-gusto natin makita. Yan. And nakikita din natin dito na yung free cash flow yield ay nasa 14%. Okay, yung moat analysis natin sa kanya, no, nakikita naman natin dito, yung book value per share ay nasa 6%, net income nasa negative 3%, cash from operating activities ay nasa 12%, earnings per share ay nasa 0 yung kanyang growth rate, no, for the past 5 years. Yung kaya yung ratings natin sa kanya ay nasa 6 lang. Okay, pagdating naman dito sa management analysis natin sa company, ayan nakikita natin, no. So talagang vina-value ng company yung mga investors nila. Ayan nakikita natin na talagang solid, no, and talagang synchronize yung ROIC and ROE ng company. So kung bago ka pa lang sa ating channel, yung ROIC and ROE ng company, so malalaman niyo yan sa mga previous videos natin. So panoorin niyo na lang, guys. And pagdating naman sa kanyang debt to earnings ratio ay nakikita natin, no. Gusto niyo, guys, no, na tignan pa yung ibang metrics ng fundamentals ng mga companies, so nandito na rin yan. So tignan nyo na lang, guys, no, para maging familiarized din kayo, no? Kasi may mga investors tayo na may mga ginagamit silang ibang metrics, so kaya natin nilagay dito para makita na nila, no, para hindi na sila maghanap pa kung saan-saan pa. So dito na lang din nila makikita. And kagandahan dito, nilagyan na rin natin ng definitions ang mga ibang metrics na naandito, guys, no. So para mas lalo nating maintindihan lahat, okay? Okay, kung titignan natin dito yung technical analysis ni DMC, ayan nakikita natin from MA200 simple and exponential to MA200, talagang lahat ay bullish. Yung first support natin sa company ay nasa 5.36 pesos per share. Support 2 o yung second support ay nasa 4.34 pesos per share. Resistance 1 ay nasa 5.64 pesos per share. Resistance 2 ay nasa 6.12 pesos per share. And yung ating short-term trend ay nasa uptrend. Medium-term trend nasa uptrend also. And kung titignan natin dito yung ating indicators, RSI ay nasa overbought. Okay, MACD neutral, RATR neutral, CCI nasa bullish. Stochastics nasa neutral, Williams percentage nasa neutral, volume SMA bearish, and candlesticks nasa neutral tayo. Okay? Okay, susunod nating stocks ay ang company Eagle, no? So, yung Eagle Cement Corporation. So, ngayon, yung current price ng company, ng time na ina-analyze natin ito ay nasa 15.18. Yung kanyang intrinsic value ay nasa 12.63 pesos per share. So, above na siya sa ating intrinsic value, kaya meron tayong hold ratings, no? And kung titignan natin dito, guys, yung ating 52-week high and 52-week low, okay, nakikita natin yung 52-week high niya ay nasa 16.12 pesos per share, and yung 52-week low ay nasa 5.90 pesos per share, no? So itong si Eagle, no, na take advantage natin also ito, no, ng time na nag-drop yung price ng company. So matagal ko itong binantayan talaga, no? So para lang matagal ko itong binantayan, no, nasa watchlist ko itong si Eagle. And ng time na nag-draft talaga ito, doon ako nagbuhos sa company na to. And now, wala na akong positions ngayon dito kay Eagle, no? Yung 100% na positions ko sa kanya ay binenta ko na nakaraan pa, no? So kung gusto mo mapanood, so search nyo na lang, guys, kung paano ko siya binenta, no, sa aking previous videos, okay? And kapag bumalik pa rin yung price ni Eagle sa margin of safety natin or below margin of safety, magbubuhos pa rin ako dito sa company ito, no? So kung titignan natin dito, guys, yung kanyang net foreign yield, ayan, nasa negative, no? Nasa 852 million negative, no? Okay, so kung titignan natin yung kanyang moat ay nasa 9. Okay? Management nasa 10, debt ratings ay nasa 10, no? So gusto ulit natin to kasi yung kanyang wala masyadong interest expense na kinikater itong company.
Okay? Kung titignan natin dito also yung kanyang free cash flow over the years talagang nag-grow, no? Ayan, and stable, no? Wala silang negative free cash flow. And yung kanyang moat analysis natin, nakikita din also natin, pinakamababang growth rate nila sa kanilang moat ay ang cash from operating activities, nasa 7% growth rate lang. And yung kanilang return on invested capital and ROIC, nakikita natin na talagang synchronized din also. And nakikita natin na vina-value ng company yung kanilang mga investors. Kung titignan natin dito yung kanilang debt to earnings ratio, talagang ang ganda, no? So, nasa 1 lang. Ang pinakamataas na nilang debt to earnings ratio ay noong 2017 na nasa 2 lang, no? So, sa mga hindi nakakaalam yung debt to earnings ratio, no? Ang ibig sabihin nito kung gaano katagal mababayaran ng company yung kanyang long-term debt gamit lamang yung kanyang net income. So, ang gusto natin makita, below 3 lang yung kanilang debt to earnings ratio. And kung titignan natin dito yung current ratio ng company in annually, nakikita natin na meron siyang 4.4 current ratio, no? So sa mga hindi nakakaalam kung anong current ratio, ang ibig sabihin nito 4.4 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit yung kanilang current assets. Okay? And kung titignan natin guys, no, yung current ratio also, ito yung sinasabi sa atin ng current ratio lang ay wala silang liquidity problem. Okay, kapag nasa 1.5 pataas na yung kanilang current ratio, nangangahulugan yun na wala silang liquidity problem in the next year. Okay? And kung gusto nyo explore guys, yung fundamentals ng company, nandito rin yan, no? Okay? And kung titignan natin dito naman yung kanyang technical side, ayan, nakikita natin dito from MA220, yung simple and exponential ay nasa bearish, MA50 ay nasa bearish, sa simple, exponential ay nasa bullish, MA100 to 200 ay nasa bullish also, no? So yung first support natin sa company nasa 15.05, second support ay nasa 14.32, first resistance ay nasa 15.90, resistance 2 ay nasa 16.46. And yung short-term trend sa company ay nasa sideways, medium term trend ay nasa uptrend tayo sa kanya. In terms of indicators naman, nakikita naman natin dito na RSI to MACD ay nasa bearish, ATR ay nasa low, CCI ay nasa bearish, 2 volume SMA and candlesticks ay nasa neutral, and naglabas siya ngayon ng doji candle. Okay? And naglabas siya ng previous candle niya na doji. Ayan, nakikita natin. So yung nakita nating advantage or strength na company, itong si Eagle, ay meron siyang flawless balance sheet and high growth potential itong company na to, no? Okay guys, no, kung titignan natin guys, yung review sa kanyang year-to-year analyzations natin, no? Yung kanyang forecasted earnings growth forecasted ay nasa 33%, no? So kaya natin nasabi na high potential or high growth itong company. And yung nakita naman nating weakness sa company, no? Unstable track record on dividend naman. Okay, susunod ay ang company GMA7. So kaka-analyze lang din natin itong company na to, no? So yung kanyang last trade price ay nasa 5.66 and yung kanyang intrinsic value ay nasa 9.27. So nakita natin, no, from 15 to 9.27 yung intrinsic value, talagang nakikita natin na talagang automatic na, no, na bumababa or tumataas yung intrinsic value ng company, no? So, yung margin of safety natin sa kanya ay nasa 7.41 and upside potential natin sa company nasa 71%. And yung ratings sa kanya ngayon ay nasa buy ratings. So, kung titignan natin dito, okay, yung kanyang moat analysis ay nasa 2, management ay nasa 10, debt ratings ay nasa 10 also, no? So, kung titignan natin dito yung kanyang 1-year chart high ay nasa 8.50
And yung kanyang 52-week low ay nasa 4.28. Titignan natin also dito yung kanyang earnings per share versus free cash flow per share. Mas mataas yung free cash flow per share. And yung free cash flow yield ay nasa 12%. Okay? And it is considered a good free cash flow yield. And also, no, kung titignan natin dito yung free cash flow na company for the past 5 years, truly na pareho siyang puro positive, no, from 2015 to 2019. Okay? And kung titignan natin dito yung kanilang moat analysis, ayan. So medyo mababa, no, yung kanilang growth rate of earnings per share, cash from operating activities, net income, book value per share. And management analysis, kung titignan natin, talagang synchronized din also yung kanilang return on invested capital, ROIC, and yung kanilang return on equity or ROE, no? Talagang synchronized din also. Okay? So, nangangahulugan na talagang vina-value ng company din also yung kanilang mga investors. So, yun yung gustong-gusto din natin, no? And kung titignan natin dito yung kanilang debt to earnings ratio from 2015 to 2019, talagang zero yan, no? So, magandang tignan yan. Ibig sabihin yan, walang interest expense na kinikater itong company. Okay? So, magandang tignan ito, no? And kung titignan natin dito yung current ratio ng company ay nasa 2.66, so mataas. So wala silang liquidity problem. And kung titignan natin dito, no, yung kanilang technical analysis o technical side ni GMA, ayan, nakikita natin from MA20 to MA200, talagang bullish yan, no? Lahat ay bullish. Kung titignan naman natin dito yung kanilang first support ay nasa 5.64, second support ay nasa 5.04, and first resistance ay nasa 5.94, second resistance ay nasa 7.58. So yung ating short-term trend and medium-term trend ay nasa uptrend. Okay? Kung titignan natin dito yung RSI ng company, ay yung RSI indicators ay nasa bullish, ACD ay nasa neutral, ATR nasa low, from CCI to candlesticks ay nasa bullish. Itong company ito ay merong outstanding record, no, sa kanilang past record, past performance. So talagang maganda, no, maganda tong yung kanilang terms of balance sheet, no, and the kanilang performance talagang solid. And in terms of nakita pa nating strength sa company, no, the company trading at 71% below to its intrinsic value, okay? And the earnings grow by 97% over the past year. And nakita naman natin yung weakness sa company, no, yung kanilang dividend ay mayroong unstable track record, no? So kung titignan niyo guys, no, sa ating videos, kung gusto niyo mapanood yung full analyzations natin dito kay GMA, so hanapin niyo na lang guys sa ating previous videos kasi tinakil natin doon yung year-to-year analyzations na company kung paano natin siya ina-analyze, okay? Okay, so yung susunod ay ang company ng SPC Power Corporations, no? So nakita natin dito, yung kanyang moat ay nasa 5, management ay nasa 10, debt ratings ay nasa 10, no? So walang interest expense masyado na kinikater itong company. Kaya gustong-gusto din also natin ito, no? And kung titignan natin dito, yung last trade ng company ay nasa 10.70 pesos per share. Yung intrinsic value ng company ay nasa 5.83 and mayroon tayong ratings na hold sa kanya, no? So, kapag yung price nitong ni SPC, no, ay bumalik doon sa intrinsic, bumalik sa margin of safety or below margin of safety, I would consider na bumili dito sa company. But for now, no, I would rather stay away, no, and watch this company, no? Kapag wala sa favor natin yung isang bagay o pag wala sa favor natin yung stocks, hayaan lang natin, no. I-watch lang natin hanggang sa bumagsak yung presyo and ma-take advantage natin yung presyo. Okay? So, kung titingnan natin dito, yung kanyang 52-week high ay nasa 11.06 and yung 52-week low na company nasa 6.50. And kung titignan natin dito yung kanilang net foreign yield in a 1 year, nakikita natin na
yung kanilang foreign investors. Okay, so nakikita natin dito yung kanilang net foreign yield ay nasa negative. And kung titignan natin dito yung kanilang free cash flow, no, over the years, talagang stable yan. So for the past 5 years, yung free cash flow ng company ay stable, no. And kung titignan natin yung moat analysis ng company, ayan, nakikita din natin also yung pinakamababang growth rate ng company ay ang earnings per share and net income. And kung titignan natin dito, yung management analysis natin sa company, yung ROIC and ROE also na company talagang synchronized, no? So, talagang sinasabi dito sa atin as a potential investors, no, na yung company na to talagang vina-value yung mga investors. Okay? And kung titignan natin dito, yung kanilang debt to earnings ratio, no, yung pinakamataas nilang debt to earnings ratio ay ang noong 2015 na merong 0.4 debt to earnings ratio lang. Okay? And kung titignan natin dito yung kanilang current ratio, talagang nasa 7.82, no? Talagang super high yung kanilang current ratio, no? So wala silang talagang liquidity problem. Okay, and kung titignan natin dito yung kanilang technical analysis from MA200 to MA20, from MA20 to MA200, talaga nakikita natin na bullish lahat, no? And yung kanilang first support ay nasa 10.26, second support ay nasa 9.88, first resistance ay nasa 10.70, second resistance ay nasa 11.06, and short-term trend nasa downtrend, medium-term trend nasa sideways tayo sa company. And kung titignan natin dito yung indicators na company, from RSI ay nasa bullish, MACD nasa neutral, ATR ay nasa low, CCI nasa neutral, stochastic 2 candlesticks ay nasa bullish na yan, no? And nagpakita ang company sa candlestick, nagpakita ngayon ng white long day, okay? And yung last but not the least ay ang company SCC or Semirara Mining and Power, no? So dito sa company na to, no, nakikita natin dito yung kanilang moat ay nasa 7, management ay nasa 7 also, debt ay nasa 7 also. So nagtitrade sila, yung last trade nila ay nasa 12.6, and yung kanyang 52-week high ay nasa 22.60, yung 52-week low ay nasa 8.30. And kung titignan natin dito, yung intrinsic value ni SCC ay nasa 7.44, margin of safety natin ay nasa 5.95, no? So nasa hold positions tayo, no? Nasa hold ratings tayo nasa hold ratings tayo in terms of sa company na to, no? So kung titignan natin dito also, yung net foreign yield na company nasa negative, ayan nakikita natin. So in 1 year, yung mga foreign investors sa company talagang, ayan, nakita natin lumalabas. Okay? Natin naman dito guys, yung free cash flow per share, nakikita natin na mas malaki yung kanilang free cash flow per share kaysa sa earnings per share. Maganda tignan yan. And yung free cash flow yield ay sobrang taas, nasa 24%. And kung titignan naman natin dito yung free cash flow ng company over the past 5 years, so yung kanilang negative free cash flow lang ay noong 2018 na negative 35.95 million lang. And ayan, nakikita na natin yung free cash flow ng company, yung nag-back up na. And yung moat analysis natin sa company, pinakamababang growth ay ang earnings per share na nasa 2% lang. And yung kanyang ROIC and ROE na company, talagang pina-value ng company yung kanilang mga investors. And kung titignan natin dito also yung kanilang debt to earnings ratio, ayan, no? Yung pinakamataas silang debt to earnings ratio ay nasa 1.4 lang. So walang interest expense masyado itong company, no? Yung mga gustong-gusto natin na mga company, no? Wala masyadong interest expense. And kung titignan natin dito, yung current ratio ng company ay nasa 1.54. So, walang liquidity problem itong company also. Okay? And kung titignan natin dito guys, yung kanilang technical analysis, ayan, from MA20 to MA200, ayan, nasa bullish siya, except dito sa exponential ay nasa bearish na, no? Ayan. And yung kanyang first support ay nasa 11.69, second support ay nasa 10.16, first resistance naman natin ay nasa 12.72, second resistance ay nasa 13.18,
And yung ating short-term trend ay nasa uptrend, short-term, medium-term trend nasa uptrend also. Kung titignan naman natin dito guys, yung indicators na company ay from RSI ay nasa bullish, MACD nasa bullish, ADR neutral, CCI bullish, stochastics ay nasa neutral, William percentage nasa bullish, volume SMA ay nasa bearish, candlesticks ay nasa bullish also. Okay, so yung nakita nating strength dito, no? Kung gusto nyo makita yung full analyzations natin sa company, so yung first nakita nating strength, the company PE ratio is trading below the Philippine market PE ratio, no? And also yung kanilang strength also, the company is forecast to grow 35% per year. Okay? And yung nakita naman natin weakness sa company, dividend of the company is not well covered by earnings. So, yun nakita nating weakness. And second weakness, profit margin are lower than last year, no? Okay, so yung nakita nating weakness sa company. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating top 5 commercial industries. So sana may natutunan kayo at may napulot kayong value dito sa ating pag-analyze and pag-categories, no? So guys, maraming salamat sa inyo sa suporta, no? Abangan nyo guys yung next update natin sa ating screener. And kung wala pa kayong screener at bago ka pa lang sa ating channel, so please click down below yung ating free screener tab para magamit nyo itong ating screener. And guys, kagandahan nito guys, ito ay libre. Hindi ako nagpapabayad guys, no? So maraming salamat sa inyo, and as always, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to. So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matututunan sa channel na ito. So, maraming salamat!